Pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Ha? Yung pagre-resign para sa mga anak, hindi ko kayang gawin yun. What's up guys? Magbibigay tayo ng reaksyon doon sa interview ni Ogie Diaz kay Jacqueline Jose 2 years ago. So, alam naman natin na pumanaw na po si Jacqueline Jose. So, rest in peace po kay Jacqueline Jose. So, isa ito sa mga veteranang actress na namayagpag talaga sa mundo ng showbiz. Yes. So, isa ito sa mga iniidolo ng kapwa natin Pilipino dahil sa galing ng umarte. So, bilang isang bida at kontrabida. So, ito guys yung mga isa sa mga nagawa niyang mga pelikula noon. Ito yung iilan lang ito sa mga nagawa niya noon. Itong Santa Santita noong 2004, gumanap siya bilang isang si Santa at noong 2016 naman sa Pamilya Ordinaryo, gumanap din po siya bilang isang nanay. Then sa pamilyang sa pelikulang Bendor noong 2003, gumanap din po siya bilang ayan. Then, noong 2009 guys, kinatay, gumanap din siya bilang nanay ng biktima. Ayan. Iilan lang po yan guys sa mga nagawang pelikula ni Jacqueline Jose at yung latest po ay nung bago siya nawala ay yung FPG Ang Batang Quiapo. So, yes po. So, ating pakinggan yung interview ni Ogie Diaz sa kanya 2 years ago. So, balikan natin. So, kumuha lang tayo ng mga short clips. Okay? At ating pakinggan 2 years ago. Anything about their father. Magigilty na naman ako, sasabihin nila half of me is bad. So ayoko magsalita ng, hindi ako nagkukwento ng mga, Silang bahalang tumuklas. oo. At hindi man pinipigilan yung bunsong si Kuya Hindi, ako pa na nagsas- makipagkita. No, not at all. Ako pa nagsasabi sa kanya na, no matter what, when he is your father, at least say hi. Or greet him sa birthday niya o Christmas. He's so good. Yun ang pinaka-regalo sa'yo ng Diyos. Oo. Na yung mga anak Maging matalino sila. Oo. Nakita mo naman si Andy ko pa paano magsalita. Ay, oo. Kahit text lang. Her choices of words are, Oo. ano ibig sabihin nun? Ganun ako. Meron ba kayong ganong conversation minsan, Miss Jane, na meron kang hindi maintindihan sa post ng anak, kaya tinatanong mo siya? Sinasabi ko sa kanya, kahit sa lalaki, si Gwen naman, tanongin mo na, hindi pa rin sasabihin, ayaw niya ma-offend ako. Na Na hindi ko alam yung word. Tapos sasabihin niya, no, it's okay. You say word na maiintindihan mo. ayaw kanya i-correct. Ayaw niya ka-correct na ano siya na, he is hurting for me. Talaga? I feel. Ba't ganun si Gwen? Paliman ako nun eh. You know? Ano pa mga instances na yung anak mo si Gwen, napatunayan mo, grabe anak mo ito? Ay, pag inakap ako nun, tsaka hinalikan ako sa ulo kasi 6-footer yun eh. Okay. Yung biglang, kasama ko nga si Ellie sa bahay. Ano po mo? Oo. Alam nyo guys, itong si Ma'am Jacqueline Jose, kumbaga, lagi-lagi nating nakikita sa TV, which is, ang lagi niyang role ay isang kontrabida. So, ang galing niyang umakting, pero kataliwas guys sa totoong buhay ay isa siyang mapagmahal na ina at alam mo yung gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. So, kung sa pelikula, ang kanyang role ay kontrabida, maldita, pero napakabait na ina at mapagmahal. So, grabe. Yung aking partner, wala, shopping, syempre, shopping. Sabi, lagi ko sinasabi, I miss Akar. Akar kasi yung tawag niya. Kasi mula nung lumalaki siya, hindi niya ma-pronounce yung uncle.
So, naging Aker. So, up to now, he's using Aker and everybody. Walang use ko si Aker. Pag nasa Sara tayo, biglang sumusulpot sa likod ko, aakapin ako. Tapos mag-aabot ng isang shirt. Isa lang. Hindi siya yung magbibigay sa'yo ng 5 o 10 or Kaya siya shopping mo, pero hindi kumukuha ng marami. Hindi. Isa lang. isa lang. Ay, talaga? Hindi opportunista nga. Hindi. Hindi sasamantalahin na kukunin Hindi. lahat. Dahil nahihiya pa rin sa'yo. Oo. Mm. Nakikita niya kasi hirap ko sa trabaho. Si Andy's 30. She's entitled to whatever she likes to do or decided to Pero nung una po, si Andy gustong tumira sa Siargao. Nagdalawang isip kayo. Dahil ang layo nun, hindi tayo magkikita. Hindi ako nagdalawang isip kasi alam ko na hindi ko siya mapipigilan. Si Andy ay buo magdesisyon. Hindi siya pinakakialaman. Kahit sa karir niya. Never ako nag-stage mother. Kung may marinig man sila. Yan ang gusto mong linawin na hindi ka naging stage mother. Hindi, oo. Ipinaglaban mo lang yung anak. Since Oo. alam mo na taga-industriya ka rin at alam mo yung pasikot-sikot dito. Yun ang nangyari noon. No? So, nung si Andy po ay umalis ng showbiz, naintindihan niyo po. Naiintindihan ko. Kasi kung ako nga, napagod eh. Ayoko naman yung anak ko ganun din. Pero si Andy, hindi rin nagre-reklamo yan. Mabilis magtrabaho. Kasi gusto niya matapos agad. At di sa pagmamalaki, magaling si Andy. Mahusay. Yan din yung karamihan. Kaya lang, nagkaanak siya eh. Nagkaroon ng pamilya eh. Guys, ito yung magulang na alam mo yung mapagmahal sa kanyang mga anak at napaka-understanding. So, hindi marunong magalit. Which is normal lang talaga sa mga anak na minsan nagkakamali. Pero sa kanya, cool lang. Para sa akin, parang the best mother na alam mo yung although may pagkakamali talaga yung mga anak minsan, pero sa pagkakamali kasi nung anak natin, which is doon natututo din minsan, doon sila magle-learn. Pero ito, napaka-understanding talaga na magulang at wala akong masabi. Sabi niya, ayoko mangyari sa akin, nangyari sa nanay ko. Eh, hindi niya ako nakitang lumaki. Diba? Hindi niya ako nasubaybayan. Hindi niya ako, I was not there. Family day, most of the events sa school. Well, nung nalaman niya na-realize niya na. But as I've said, nabasa ko yung text ni Ding Dong kay Ding Dong Dantes. sa anak niya. Yung message niya Oo, sabi niya, someday you will understand. Sabi ko, kung si Ding Dong nga Dantes, Ding Dong na yan, superstar yan. Pero malaki ang hinihingi sa atin ng trabaho ito Buhay mo kapalit Pero ka isang post sa IG mo na bumibilib ka kay Auntie kung paano magpalaki ng anak. Kasi ako, pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Ha? Paano ko palalakihin yung anak ko kung wala ko yung pakakain? Pero hindi ko ibig sabihin na pinili ko yung karir ko dahil mas mahal ko yung karir ko kaysa sa anak ko. Mas mahal ko yung anak ko. At kung hindi ko pipiliin yung karir, wala siyang environment na mahusay na kinalakihan o Well, guys, ayon sa sinabi nga ni Ma'am Jacqueline, sabi niya, ang pipiliin daw niya ay career. Well, yun nga, based on sa sinabi niya, which is totoo naman talaga, syempre, paano mo nga naman palalakihin yung anak mo kung wala kang source of income, di ba? So, pwede namang support financially. So, ito yung guys, ang kaibahan lang ng OFW kay Ma'am Jacqueline Jose, which is celebrity artista po siya. So, ang mga OFW nagsasakripisyo dito sa abroad. Oh, di ba? Para lang mabuhay ang kanilang mga anak. So, pinili niya yung career at the same time, nasusuportahan po niya yung kanyang mga anak. So, ganun po yun. school. Meron din bang natutunan si Miss Jane kay Auntie bilang natin Marami. na hindi niya nagawa or hindi niyo na-encounter? Well, for one, yung pagre-resign para sa mga anak, hindi ko kayang gawin yun. At si Auntie nagawa. Doon ako bilib na bilib sa kanya. Yung kinalimutan ang sarili, Paano? yung lifestyle, medyo Probinsya na. social yan Oo. Medyo yan Nag-laid back na siya. Sobra. Mm-mm. Tapos palagi niya sinasabi sa mga posts niya na, niya sinasabi that children are the most important thing. Alam niya yung 3 anak niya. Grabe. Itong kasama ko sa bahay, sa hotel ng isang araw.
nakita ko kung gano'n niya kamahal yung mga anak niya. Sa isang mall, buhat-buhat niya, 2. Ha? 2. Isang bilis pa maglakad. Sporty eh. Tapos, wala siyang pakain sa tao. Na ikaw, parang, so 3 yung anak ni Annie kasama si Ellie. Naglalakad naman si Ellie. Oo. 2 kang ganyan. O, yung 2 karga niya. Hindi Dun sa mga basher, which is normal lang talaga, lalo na pag ang pamilya ay celebrity or artista or sikat kayo na tao sa mundo or sa Pilipinas, which is normal lang po talaga yan na may nagbabas at ginagawa ng issue. Kahit sa atin naman, kahit minsan nga tayo na regular na tao ay may mga tao talagang sinisiraan tayo at ginagawan tayo ng issue, which is normal. Ang hindi nagbabasin. Hindi ko naaalala na meron siyang sinagot o nag-text back o may... Wala. Eh, hindi niya kailangan, hindi yung pagkakaabalahan. Kung hindi daw magbibigay sa kanya ng positive vibes, wala siyang panahon. So, gusto ko bang, hangaan, Miss G. Kasi, merong nagsalita ulit against Annie. Hindi kita narinig. Ayaw na niya. Hindi niya galit din sa akin. Mas iniisip ko na yung galit ng anak ko Kesa, sa sabihin ng mga tao. pero may gigil ka sa loob. Ngayon, pinipigil ko na wag na. Yun, hindi na ako nagbabasa ng mga... Talaga, that's oo. good. Hindi na. Para hindi na lang ako mapikon. Hindi ko na lang inaalam. Pero kung malalaman ko, sigurado sasagot ako. Kasi anak ko yan eh. And understandable yun. Nanay ko eh. Nanay ka, oo. Kasi may time na na-hit mo yung anak mo. Hindi. Physically. Nope. Hindi ako namamalo. Bunga nga lang. Hindi rin ako nabubanga. Umiiyak na lang. Umiiyak ka na lang dahil Pagka may nasabi, tapos may naakap. pag may nasabi ka sa anak mo tapos pagsisisihan mo rin yung nasabi mo. Oo. So, ano, Ang sarap maging magulang ni Ma'am Jacqueline Jose, which is napakabait niya, lalong-lalo sa mga anak niya. So, ang sarap niya maging nanay. tawarin mo ako. Ganun ako. Oo. Yung ibang magulang, di kaya sabihin. Ako, andyan pa sa phone ko. Sorry, ano, patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Ang gano'n si Miss Jane. Ayoko magalit sila sa akin eh. Masama ba humingi ng tawad sa anak? Kung meron ka pagkakamali, hindi ko di siguro. Kailangan mo siguro yun. So, you never hit your kids at walang kahit sino rin pwedeng manakit sa mga. Diba? O ako nga, hindi ko pinalo yan. So, gigil na gigil ka nung may nanakit sa anak. Was there a time gusto mong gumantin? Hindi, kasi I know Andy can handle it. So, bilin niyo ba yan kay Filmar? Hindi, kasi alam ko si Vilma hindi sasaktan si Andy. Alam ko, mahal na mahal niya yung anak ko. Nung na-propose siya kay Andy, ginawa niya ako ng letter. Pakasarap pakinggan na meron taong mahal na mahal ang anak ko. Ano ipinangako ni Filmar? Na hindi niya sasaktan emotionally and physically. So, sa mga kwento niyo kay Andy, Miss Jane, parang takot ang nanay sa anak. Para inaamin ko. Kasi parang aminado kami mga may lacking ako eh. Oo, Mas takot kay Andy kaysa kay Gwen. para sila. Pero mas kay Andy, kasi marami nang napatunayan si Andy sa akin na tama siya eh. Talaga? Oo. Kaya yung tingin nyo kay Andy parang talagang sobrang mature. Oo, mature. Tsaka nahuhusayan ako sa kanyang talino. Ina-admire ko yan sa kanya. Pero Miss Jane, anong una po na nalalaman nyo na kayo magiging lola na nung una? Anong naging feeling ni Miss Jane? Hindi kayo handa na maging lola nung araw? Iba. Hindi ko muna inisip yung pagiging lola. Inisip ko muna, buntis ba siya? Kasi hindi ko alam eh. Ayaw, hindi nagsasabi eh. Pero tingnan nyo naman, puro yata kay Andy. Mukha ng anak nyo. Diba? Ang lakas ng gak. Oo. Diba? Tsaka si Ellie, mahal ko yung batang yun. Kasi she's 10. Yun yung fear ko, yung pagdating ng araw. 10 pa lang, Miss Jane, may takot ka na. Matalino yun eh. Yun nga, 10 pa lang, may takot ka Well, na. 2 years lang, magtatahi-tahi na yun ng mga Instagram. Well, andyan ang daddy at ang mommy to explain. They're better than me. Si Jake is a good father also. I'm sure they explain nila ng maayos yan. And you have a good, you're in good terms naman with Jake. Oh yes. That's good.
Mahal ko yung batang yan. Nakikita ko nga sa mga IG niya, grabe yung daughter and father nila. Oo. Alam mo hindi pang picture taking Genuine. lang. Genuine talaga. He loves my daughter so much. Oo. Saka yung birthday ni Ellie, di ba? Nagpunta pa yung buong surprise. pamilya yan. Yes, buong pamilya. Nakakatuwa. So, lahat sila mahal na mahal si Ellie. And Marami nagmamahal kay Ellie. sabi mo nga, ikaw na lang yung mag-isa sa bahay. Nung nasa Siargao na si Andy at nagpaalam naman sa iyo yung isang pang anak para mag-aral naman sa US. Paano po yung communication niyo with your kids? Nalulungkot pa rin ako. Lalo yung bunso. Yung lalaki. Can't get... Paano po yung routine ninyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay, ang kasama niyo lang ay kasambahay? Peace. Ganun ko kamahal ng mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki maiilang or mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun. Mas Sila na. pipiliin ko na sila doon. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Yes guys, may mga nanay talaga na pinili nilang talaga nila maging single mom para matutukan din nila yung kanilang mga anak, which is, yun na nga, pag nagkaroon nga sila ng partner, syempre, may ilang din yung kanilang mga anak. So, mas pinili is, hindi lang si Ma'am Jacqueline, which is maraming mga nanay na kagaya niya, na mas pinili nilang maging single habang buhay para sa kanilang mga anak. Isakripisyo yung sarili mong kaligayahan para sa... Kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka na talaga iniwan ng mga anak. Nagkataon naman. lang na gusto nila maging independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, hinahanap rin nila ako. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, sakali, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayo makikita. Masyal ka kasi sa Siargao. Yeah, but you know, my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na hanggang malakas tayo magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ako, sino mag-aalaga sa akin? Ako hindi ako mag-iipon. Mahalagaan ka ba ng ipon, Miss G? Diba, iba pa rin, di ba? Pag andyan ang presensya ng taong gusto mong makita at makasama. Oo, talaga. Nung na-hospital ako, sinabi ko sa ito na mag-fire ako ng 2 days. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mong pa rin magtrabaho? Meron bang Sa mga anak ko. somehow makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal Dahil din namimiss naman. mo yung- Oo. Malaking factor din yun na kapag Kaya nakalock busy ka. in ako, I have my extended family with me na masaya. artista. Kahit makeup artist, utility, kahit sino. Extended family yan, mga pamilya yan. Nakakalimot ka, nalilibang ka. At nauubos yung panahon kasi 2 years pa yung anak ko, 22, 23, 23 tapos siya. Pero ang takot ko yung baka hindi na umuwi. Yung anak ko si Gwen. Dahil may girlfriend na. Oo. Pero nauuso ngayon, Miss Jane, yung may mental health issue. Yun na nga. Si Miss Jane ba ay dinapuan na rin? Oo. Really? Yes. Ano? Alam mo, umiiyak ka ng walang dahilan. Anxiety, depression. Hirap. Bakit umiiyak ng walang dahilan? Kasi minsan hindi mo naman sila naiisip. Bigla tutuloy luha mo. Tapos, you are depressed. You just don't know. Kaiga ka sa kama. Nung paghatid ko, kailangan din may dahilan yun. Kasi papunta pa lang doon, umiiyak na ako. Nakamask lang ako. Nilalaki. Guys, yung mga ganong eksena guys, which is normal lang yon, ay tayo nga OFW minsan, pag namimiss natin yung mga mahal natin sa buhay, tapos bigla na lang tutuloy yung luha mo, which is hindi mo naramdaman na umiiyak ka na pala, so emotional. So, which is normal lang yun guys, yung mga nararamdaman ni Ma'am Jacqueline. Pagbaba, nakap ko, iyak ko na iyak. Pero no sound. Pagsakay ko sa kotse hanggang pagbalik ko ng bahay, it was so low. So, understandable. Aalis sila, hindi ko sila alam kung kailan makikita ulit. At mayroong mga insidente na wala naman reason. Bakit ka? Malungkot. And at the same time, meron din kayong
Masyado ba kayo mapag-isip? Yes! Dami-dami laman ng isip niyo. Oo! Kahit gusto magpahinga ng utak niyo, pero Yes! hindi pa rin kaya. Ayaw. May insomnia rin ako. Talaga. Oo. Ang dami-dami pumapasok sa isipan ko. At ma-worry ako na tao. Pag hindi lang nag-text yung bunso ko. Ano kaya nangyari? Mamaya, may napaaway or what. Kahit hindi mo i-entertain, papasok at papasok. Kahit kila Andy. Ano na lang ang dasal ni Miss Jane? Ang panalangin ko ay huwag magkasakit ng mga anak ko at apo. Lagi silang gabayan ng ama na huwag panghinaan ng loob. Maraming mga problema ngayon, mga mental issue na yan. Natatakot ako na baka mamaya dapuan yung bunso ko. Or anyone is afraid of that. Even Andy is afraid of that. Kasi that is beyond our control eh. Ito may kasalanan ng lahat rin. Yung social media eh. Kung may advantage yan, mas maraming disadvantage yan. Kasi yan ang nagko-conduct ng brain natin eh. Pag hinayaan natin sila to go into your mind, kasi sila yung mananalo, mali na, tama pa rin eh. Hindi tayo pwede makipag-compete sa social media. Kaya kawawa yung mga bata. Kaya ang panalangin ko ay huwag magkasakit ang mga anak ko at maging maligaya. Mabuhay ng normal, mabuhay ng tama. At ikaw din, Miss Jane, kasabot ka magkasakit. Oo nga. Hindi mo alam pag ikaw nagkasakit, yung mga anak mo naman at mga apo mo nag-aalala. Kaya dapat alagaan mo rin ang sarili. Thank you. Diba? Anong message mo kay Jacqueline Jose? Maging matatag ka. At huwag malungkot. Maging matatag, huwag malungkot. At umiti paminsan-minsan. Normal na sinasabi nila na irespeto ang magulang. Yung respect sa kids naman. Na minsan tama rin yung desisyon ng anak kaysa desisyon ng magulang. Maaaring tayo ang luwal sa kanila, ay bigay ng buhay. Pero huwag natin kalilimutan na may buhay din sila at may karapatan na ipaglaban kung ano ang sa tingin nila tama. Makinig din tayo sa kanila at hindi porke nanay tayo at anak sila, lagi na tayong tama. Lalo na sa panahon ngayon, marami na tayong hindi alam ng mga magulang sa nangyayari sa mga kabataan. Makinig na lang muna tayo, tsaka tayo magdesisyon. I-trust natin sila. Pag mali yung ginagawa, yan, dyan tayo pumasok. Pinalaki ko yan, pinaghirapan ko yan. Alam ko kung paano ko pinalaki. May respeto, may pagmamahal. Lalo mo nakisama sa kapwa, magalang. Alam ko, pinalaki ko ng tama. So kung ano man ang magiging desisyon nila, nasa likod lang ako. Palagi natin pagkatiwalaan. May desisyon yan. Imposibleng wala. Pagduda ka sa pagpapalaki mo, ikaw na may problema. Kung alam mo na pinalaki mo ng tama, pagtiwala ka. So yun guys, I hope may natutunan tayong aral doon sa binahagi ni Sir Ogie Diaz natin sa interview niya kay Ma'am Jacqueline Jose. Sana may natutunan tayong aral kay Ma'am Jacqueline Jose at rest in peace din po sa kanya. So kung saan man po siya, sana po nasa masayang ano po siya, kalalagyan at mahirap talaga mag-isa sa buhay. So kagaya po sa kanya ay nawala na at mag-isa lang. So malungkot. So sana po may natutunan po tayong aral kay Ma'am Jacqueline. So bilang isang single mom at nag-iisa, so mahirap din po pala. So guys, para po sa marami pang reaction video, so i-follow niyo po ako for more update and tutorial. So maraming salamat po and have a nice day.